Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2881. Sinabi ni Daryl na tama ito. Kung nais niyang harapin ang kanyang sarili, maaari siyang makiisa sa Laura na iyon. Dapat mong malaman na silang dalawa ay may kapangyarihan ng Chaos Yin Yang Pearl. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasang hindi sabihin ni Lanzin, hindi ito ang iyong mga salita, hindi ba? Bago siya natapos sa pagsasalita, bahagyang ngumiti si Daryl at sinabi ang nakita niya. Sa pagtatapos ng usapan, umiling si Daryl at bumantong hininga. Sinabi ko sa iyo na ako ay aking sariling tao sa maghapon, ngunit hindi mo ako pinaniwalaan, ngunit ang hari ay tila magalang, ngunit sa fact he is very hypocritical. Buti na lang, nakilala ko siya. Kung swerte ka, kung hindi, mas malala ka. Ha! Narinig ito, kinagat ni Lanzin ang labi, galit at gulat. Ito ay naging lason ni Haring Kenny. Siya ay walang mga hinaing upuot, bakit siya magkukunwari laban sa kanyang sarili? Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Lanzin ang isang nakakapang-init na init na nagmumula sa kanyang katawan, nanginginig ang kanyang katawan, at may kirot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Gudong! Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl ang paglunok, ang mga mata ay nakatingin din kay Lanzin. Kailangan kong sabihin na ang Langsan na ito ay talagang kaakit-akit bilang isang santo, lalo na ang lason na hitsura sa ngayon, sinumang tao ay hindi makatingin kung makita niya ito. Ikaw sa tingin ng tingin ni Daryl, si Lanzin ay nahihiya at nagalit, at mahina na pinagsabihan lumayo ka rito. Siya ay isang kahangahangang siyam na araw na santo, ngunit ano ang hitsura ng isang lalaki? Lihim na bumantong hininga si Daryl, hindi mapigil ang ngumiti. Orchid Saint, kahit na naririnig ka, sapagkat mayroon akong pagtatangi, ngunit tunay kong nais na tulungan ka, dahil hindi mo ito pinahahalagahan, kalimutan mo ito, nagkikita tayo ulit, sa sandaling ito, tumalikod si Daryl at aalis na sana. Ang mabubuting hangarin ay itinuturing na asno na atay at baga, kaya mas mabuti na pumunta muna ako sa aking asawa. Ikaw huminto ka. Paglalakad pa lamang ng 2 hakbang, mahinang bulong ni Lanzin sa likuran niya. Huminto si Daryl, lumingon sa likuran, at nakita si Lanzin na kumakagat sa kanyang mga labi, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkakagulo. Ano ang problema ng santo? Nakangiting sabi ni Daryl. Ikaw. Nilabanan ni Lanzin ang sakit mula sa kanyang katawan, tumingin kay Daryl at sinabi, nakita mo na ba talaga si Zian? Oo, sa oras na ito medyo naghinala pa rin si Lanzin kay Daryl. Huminga ng malalim si Daryl, at pagkatapos ay ipinaliwanag ang mga detalye ng nakasalubong niya kay Zian. Matapos makinig, ang mga mata ni Lanzin ay pumitik at siya ay napahiya. Paumanhin, naintindihan kita sa araw. Dahil masasabi ni Daryl sa langit na espasyo ng langit, tiyak na hindi ito peke. Alam mo, sa Jiusho Continent, napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Heavenly Spirit Realm. Sa susunod, marahang tinanong ni Lanzin Daryl, guluhin mo akong ilabas. Sa oras na ito, galit na galit si Lanzin. Hindi inaasahan, ang hari ay mabait sa ibabaw at mapanirang puri at kasuklam-suklam sa likuran niya. Nang makita na sa wakas ay pinagkatiwalaan niya ang sarili, lihim na huminga si Daryl at tumango. Gawin natin ito. Ngunit para sa ating kaligtasan, nasaktan ito. Matapos bumagsak ang boses, lumakad si Daryl at niyakap si Lanzin sa baywang. Mabango. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl na ang meslan na katawan ni Lanzin ay sobrang init, at kasabay nito ang isang kaakit-akit na samyuang lumabas. Ikaw. Ang mga paggalaw ni Daryl ay inis kay Lanzin. Ano ang ginagawa mo? Mabilis akong pakawalan. Ang sarili niyang kamanghamanghang siyam na araw na santo ay nakahawak sa kanya, gaano ka disente. Nalasan ka, hindi mo mapipilit ang iyong panloob na puwersa. Walang magawa si Daryl, at sinabing ng isang mapangiti na ngiti, paano kita mailalayo nang hindi kita hinahawakan? Ito ang palasyo. Kung makilala mo ang mga gwardya, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala.
Narinig ito pagkatapos, kinagat ni Lanzin ng mahigpit ang labi at tumigil sa pagsasalita, ngunit masikip ang kanyang katawan. Kabanata 2882. Huminto sa pag-aalangan si Daryl, lumabas ng silid tulugan sa kanyang mga bisig sinamantala walang sinuman sa paligid, itinapon ang kanyang pigira, at lumipad patungo sa labas ng lungsod ng Imperial. Sa sandaling siya ay lumipad palabas ng lungsod ng Imperial, lihim na huminga si Daryl ng maluwag, at sa parehong oras ay nararamdamang medyo komplikado sa kanyang puso. Matapos mailigtas ang Saintess of Langson, malapit nang mapagtanto ni Harry na kapag ang palasyo ng imperyo ay nasa ilalim ng batas militar, mahihirapan siyang lumusot muli. Kalimutan nito, kunin natin ang Langson upang makita muna si Ambrose at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Hoy! Sa sandaling ito, hindi maiwasang magtanong ni Lanzin dahil tumakbo ka kasama ang babaeng iyon sa maghapon, bakit ka bumalik? Dahil hinawakan ka ni Daryl, sobrang awkward, gusto ni Lanzin na pinag-uusapan ang tungkol sa isang bagay upang malutas ang kahihiyan. O hindi man iniisip ni Daryl, at sinabi, narito ako upang iligtas ang kanyang asawa. Nang maisip niya si Monica si Daryl ay naramdaman na walang magawa. Narinig ito, naisip ni Lanzin na sadyang inaasar ni Daryl ang sarili, na mula ang maganda niyang mukha, nanginginig ang galit na katawan, at agad niyang itinaas ang kamay niya at kinurot ang baywang ni Daryl. Hiss! Ang sakit, hindi napigilan ni Daryl na huminga, nakatitig kay Lanzin, at walang imak na nagtanong Ano ang pinisil mo sa akin lahat sila mga santo? Ang Lanzin na ito ay mas magaling kay Zian masyadong mabangis. Mahigpit na kinagat ni Lanzin ang labi, nakatitig kay Daryl na ayaw, at sinabi sa isang aura. Daryl, nagsasalita ka ng kalokohan, pinatay kita. Sino ang asawa mo, malilinaw mo ito. Sa sandaling ito, naintindihan kaagad ni Daryl na hindi nagkaintindihan si Lanzin, at ngumiti ng mapait dumating ako upang iligtas ang aking asawa. Ang kanyang pangalan ay Monica. Napanatili siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay ni Harry sa palasyo, bakit ikaw think I mean you? Sa sandaling ito si Lanzin ay napahiya at ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, pasensya na, naintindihan kita. Sa ganoon, biglang nanginig si Lanzin, at pakiramdam niya ay sobrang init sa buong katawan. Malinaw na, sa oras na ito, sumabog ang pagkalason sa droga. Kumusta ka nagulat si Daryl at mabilis na nagtanong. Sa sandaling ito, maramdaman ni Daryl na ang misla na katawan ni Lanzin ay sobrang init, na parang magsusunog na ito, at bigla siyang nagpanik. Napakainit, hindi ako komportable. Ang delikadong mukha ni Lanzin ay nag-flash ng sakit, at pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, at sinabi kay Daryl mabilis, mayroong isang malamig na pool sa hilagang kanluran ng lungsod ng Imperial. Dalhin mo ako dito, pumunta ka roon. Nang sinabi niya ito, ang misla na mukha ni Lanzin ay kumislap ng kaunti, nahilo siya upang uminom ng gamot. Sa sandaling nangyari ito ng buong buo, bibitawan niya ang kanyang pagpipigil, at kung ano ang mangyayari kay Daryl kung hindi siya naging maayos. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat mangyari. Dapat mong malaman na bilang isang siyam na araw na santo, dapat mong panatilihing malinis ang yelo at jade. Kapag mayroon kang relasyon sa isang lalaki, ang 8 antas ng kasanayan sa iyong katawan ay maipapasa sa kabilang partido. Nang siya ay dumating sa lungsod ng imperyo dati, si Lanzin ay minsan na dumaan sa isang malamig na pool kung saan, walang sikat ng araw sa buong taon, at ang tubig sa pool ay malamig, sapat lamang upang alisin ang mga toxin ng init mula sa katawan. Okay, narinig ito, tumanggo si Daryl pagkatapos ay tumalikod at lumipad sa direksyong sinabi ni Lanzin. Matapos ang kalahating oras na paglipad, niyakap ni Daryl si Langson at sa wakas ay nakarating sa malamig na lawa na iyon. Nakita ko na ang malamig na lawa na ito ay napapaligiran ng mga bundok, at ang tubig ay malinaw at malamig. Ang mga nagsasaka na nagsanay ng yin at cold na pagsasanay ay tiyak na makakakuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Niyakap ni Daryl si Langson at dahan-daang lumipad pababa, inilagay siya sa gilid ng malamig na lawa. Sa sandaling ito, hindi nag-atubiling si Lanzin, ngumisi ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit, dahan-daang lumakad sa malamig na pool, binabad ang kanyang katawan dito. Sa isang iglap, ang mahabang palda ni Langson ay babad na babad sa isang iglap, at ang kanyang kaaya-ayang figure ay agad na namumula. Gudong!
Nakikita ang eksenang ito, kahit nahanda si Daryl, hindi pa rin niya mapigil ang lumunok at tumitig ng walang laman. Kailangan kong sabihin na ang Langsan na nasa harap ko ay talagang maganda. Kung ihahambing kay Zian, mayroon itong sariling mga katangian, lalo na ang kurba na ito, sinumang tao ay mababaliw dito. Ikaw sa pag-iisip ng mga mata ni Daryl, nahihiya at nagalit si Lanzin. Mabilis mong ibaling ang iyong ulo, at pagkatapos ay mapunggay ka ng iyong mga mata. Kabanata 2883. Ngayon lang ako gaganapin sa kanya, at ngayon ay binantayan niya ulit ang lahat, at walang makatiis. Si Daryl ay may isang nakasisayang paningin, nakaupo sa isang bato, at nakangisi na sinabi na payakap ako ngayon lang, at natatakot akong bantayan. Mabangong bibiginis na si Lanzin. Tulad ng pagtatalo ng dalawa, isang figure ang dahan daw ang dumating sa kagubatan sa di kalayuan. Siya ay nakasuot ng isang itim na mahabang gown, at ang kanyang kutis ay mabait, ngunit, ang kanyang mga mata ay kumislap ng mga masasamang espiritu, at ang buong katawan ay puno ng mga masasamang espiritu. Si Florian iyon. Ilang taon na ang nakalilipas, dinala ni Florian sa Westrington Continent at sumilong sa Donahue. Maya-maya, dumating si Daryl kay Donahue upang ipaghiganti siya. Sa oras na iyon, tinulungan ni Florian si Donahue na makitungo kay Daryl. Sandali, sinabi ni Jiang Shan kay Florian na si Yumi ay nabilanggo sa kwarto ni Donahue. Sa oras na iyon, galit na galit si Florian at sumugod sa kwarto upang maghanap ng ligaw, at sa wakas ay natagpuan si Yumi sa isang lihim na silid. Gayunpaman, si Yumi ay hindi mabata at nagpakamatay. Pinahiya ang kanyang asawa at namatay ng malungkot. Sa oras na iyon, direktang bumagsak si Florian at nanumpa na papatayin si Donahue. Kasabay nito, mas lalong kinamuhian niya si Daryl. Kung hindi dahil sa Daryl at galit ni Donahue, gagawin ni Donahue hindi na dungisan ang asawa. Nang maglaon, nang malaman niya na si Donahue ay namatay sa Death Valley sa ligaw at taksil na lupain, si Florian ay sobrang nasikip. Hindi niya mapatay ang kaaway, kaya't binilang niya ang lahat ng account na ito sa ulo ni Daryl. Sa nagdaang ilang taon, si Florian ay gumagala tungkol sa mga ilog at lawa, at sa pangalan ni Daryl, ay gumawa ng maraming kasamaan saan man. Masasabing ang katanyagan nina Daryl at Elysium Gate ay bumulusok sa arena sa nakaraang 2 taon, hindi dahil sa nag-iisa ni Zhang Ju, ngunit nauugnay din kay Florian. Kamakailan lamang, si Florian ay naglibot-libot sa New World Continent, at nalaman na mayroong isang malamig na lawa sa malapit, kaya binalak niyang dumating at magsanay, dahil nalaman niya ang mahiwagang pamamaraan ng Zuan Yin, ang malamig na lawa na ito ay lubos na nakatulong sa kanya. Hindi pa malapit sa malamig na pool, natigilan si Florian nang makita ang eksena sa harapan niya, bigla na lang nakakandado ang mga mata kay Daryl, si Daryl ito. Pagkakita kay Daryl, galit na galit si Florian, at ang mata niya ay agad na namula sa dugo at pagkatapos, ang titig ni Florian ay biglang naakit ni Lanzin na basang-basa sa malamig na pond. Maganda, napakaganda. Ang tubig sa malamig na pool ay malinaw na kristal, at nakikita rin ni Florian ang kaaya-ayang kurba ng Langsan sa distansya ng 10-10 metro sa oras. Napakasakit ni Daryl sa kanyang sarili, ngunit ang kapalaran ng bulaklak ng peach ay napakahusay, may mga magagandang kababaihan sa tabi niya saan man siya magpunta. Bakit? Lalong naiinis si Florian habang iniisip niya ito, at nais ng sumugod, ngunit dahil natatakot siya sa lakas ni Daryl, pinigilan niya ito. Sa sandaling ito, narito na si Hantan. Sina Daryl at Lanzin ay nagtatalo pa rin, at hindi napansin na may lumapit sa kanila sa di kalayuan. Daryl, binalaan kita, kung gagawin mo ulit ito, pagkatapos kong matanggal ang lason, magiging masungit ka talaga sa iyo. Inapakan ni Lanzin ang kanyang mga paa ng galit at pinagalitan. Okay. Nang makita na nagalit talaga si Langsan, isinara ni Daryl ang ulo nang makita niya ito ng maayos, tumanggo at sinabi. Kung gayon tatanggalin mo ng dahan-dahan ang lason, aalis ako sandali, at pagkatapos ay sasalubungin kita muli. Bumagsak ang boses, at nalaman ni Daryl. Flash, nagmamadali sa malayo. Matapos ang mahabang panahon, dapat naghintay ng balisa si Ambrose. Iniisip ito ni Daryl, bumalik muna upang hanapin si Ambrose, at pagkatapos ay nagsama-sama upang makilala si Lanzin. Nang makita si Daryl na aalis, mahinang senggal ni Lanzin, dahan-dahang ipinikit, binabad sa malamig na pool, tinanggal siya ng buong puso.
Nang makita ang eksenang ito, si Florian, na nagtatago sa di kalayuan, biglang nagpakita ng isang maitim na ngiti sa kanyang mukha. Haha, si Daryl, isang tanga, ay umalis sa mukha ng napakagandang babae. Hindi ba mas mura ito sa akin ngayon? Sa pag-iisip tungkol dito, lumabas si Florian mula sa kakahuyan at dahan-daang lumapit sa malamig na pool. Kabanata 2884 ay unti-unting papalapit, ang mga mata ni Florian ay hindi makagalaw. Sino ang babaeng ito? Ang ugali na ito ay kamangha-mangha, lalo na ang figure, perpekto ito. Magaan ang mga yapak ni Florian, ngunit may kamalayan pa rin ito kay Lanzin. Daryl, sa palagay mo bumalik ako ng tahimik, hindi ko alam. Dahil tinalikuran niya si Florian, hindi ito nakita ni Lanzin, iniisip na si Daryl ang umalis at bumalik. Nako, narinig ito, nagulat si Florian at nadiskubre. Sa sumunod na segundo, nag-ikot ang mga mata ni Florian, natutunan ang tinig ni Daryl at pabiro na sinabi. Bakit masaya ka bang malaman na ako ay bumalik sa nakaraang ilang taon? Si Florian ay nagpanggap na Daryl at gumawa ng kasamaan saan man sa mga ilog at lawan na laman ng malinaw ang boses ni Daryl. Walang hiya, galit na galit si Lanzin na kinailangan niyang lumingon at sawayin, ngunit sa oras na ito, nag-flash ang katawan ni Florian at direktang sumugod upang selyuhan ang landas ng acupuncture ni Lanzin. Kasabay nito, naglabas si Florian ng isang itim na tela sa kanyang katawan at direktang tinakpan ang mga mata ni Lanzin. Si Florian ay napakataksil, at dahil ang kagandahang ito ay nagkamali na itinuring ang kanyang sarili bilang Daryl, gagawa siya ng mali. Bigla, nagulat si Orca Jiaochu, at hindi makagalaw, at ang mga mata ay itinatago ng isang itim na tela, walang makita, biglang napaka-jingno. Hangin sa bundok, nais mong gawin sa oras na ito ng Orchid, at ito natakot at nagpanik. Si Daryl na ito ay pabalik-balik, hindi lamang tinapik ang kanyang mga puntos sa acupuncture, ngunit nakapiring din ang kanyang sariling mata. Maaaring dahil sa nais niyang samantalahin ang panganib at pakitunguhan ng kanyang sarili. Dito tayong dalawa, ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Florian. Sa pamamagitan nito, niyakap ni Florian si Lanzin, kumuha ng lasing na bibig, at hinalikan ito. Mabango, umalis ka. Patuloy na pagsaway ni Lanzin, pilit na nagpupumilit, ngunit natap sa mga punto ng acupuncture at hindi na talaga siya makakilos. Gusto niya talagang mamatay. Kasabay ng mga paggalaw ni Florian, na nagiging higit na labis, narinig niya ang isang namumulang tunog sa malamig na pool, sa kabilang panig. Pagkalipas ng kalahating oras na paggaling, mas gamaan ang pakiramdam ni Ambrose, iminulat ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Ang aking ama ay nagpunta upang iligtas ang kanyang ina, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bulong sa kanyang puso, sa sandaling ito, may tunog ng mga yabag sa kakahuyan na hindi kalayuan. Kaagad pagkatapos, nakita ko ang isang payat na figure, dahan-daang lumakad. Ang isang mahabang esmeralda berdeng damit, kaakit-akit at kaakit-akit, sa kanyang edad 20s, ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng isang kalmado na hindi tugma sa kanyang edad. Ito ay si Sarah. Bakit dito napunta ang aking hipag? Sumimangot si Ambrose, nagulat at natuwa, at mabilis na binati siya ng nasa sabik. Sister-in-law, hindi masyadong nasisiyahan si Ambrose na banggitin ito. Ambrose, tuwang-tuwa si Sarah na dali-dali niyang binilisan at hinawakan ang kamay ni Ambrose. Magaan ang loob ko nang makita kong ayos ka lang. Nang sabihin niya ito, nagpakawala ng maluwag si Sarah. Matapos mailigtas ang mga tao ng Yvette dati, patuloy na binibigyang pansin ni Sarah ang balita ng lungsod ng imperyo, at sa wakas ay nalaman na si Ambrose ay papatayin ng Haring Kenny. Labis siyang pagkabalisa, kaya't sumugod siya agad, ngunit hindi niya inaasahan na makakaengkwentro nito sa daan si Ambrose. Sa pag-iisip tungkol dito, nagmamadali na nagtanong si Sarah tungkol sa sitwasyon. Nararamdaman ng pag-aalala ni Sarah, si Ambrose ay lubos na naantig, at ngumiti. Iniligtas ako ng aking ama. Tulad ng sinabi niya, ipinaliwanag niya ng detalyado ang sitwasyon sa oras na iyon. Narinig ito, tuwang-tuwa si Sarah. Mahusay, tama, paano ang tungkol sa malaking kapatid? Bumalik siya sa palasyo upang iligtas ang kanyang ina. Tumugon si Ambrose. Si Sarah ay biglang nag-alala, ang palasyo ay mababantayan, maaari ba niya itong gawin ng mag-isa? Pumunta tayo at magsama-sama-sama.
Pagkatapos, pinahinto niya si Ambrose at nagmadali patungo sa palasyo. Gayunpaman, sa kaagad na paglalakad ko ng ilang mga hakbang, nakita ko ang tunog ng mga kuko ng mga kabayo sa kalsada na hindi kalayuan. Kaagad pagkatapos, nakita ko ang isang hukbo ng libo-libo, dahan-daang naghahanap dito. Ang mukha ni Ambrose ay nagbago, at sinabi niya kay Sarah. Hindi, ito ang Imperial Forest Army. Kabanata 2885. Sarah ay medyo balisa rin, napakaraming Imperial Forest Army. Ang palasyo ay dapat na hindi makapunta. Halika at makilala muna natin ang kapatid na Yvette. Hindi nagtagal, nagpasya si Sarah. Matapos ang mahabang panahon sa mga ilog at lawa, hindi na si Sarah ang pangalawang batang babae na gustong maglaro dati, at naging mas kalmado. Okay, tumango si Ambrose, nag-iiwan ng isang liham sa lugar kung saan siya nagmumuni-muni noon, na pinindot ito sa ilalim ng bato. Pagkatapos at Sarah umalis ng mabilis. Pagkaalis na nilang dalawa, hinanap na sila ng Imperial Forest Army. Sa parehong oras, ang isang figure sa hangin ay mabilis ding lumipad, na may malamig na ekspresyon, si Daryl iyon. Pumunta ako, sa sandaling ito, nang makita ang Yulin Army sa ibaba, nagulat si Daryl, at nang makita niya kung saan nagtatago si Ambrose, walang figure sa kanyang puso, at lalong nabalisa ang kanyang puso. Whoosh! Makalipas ang ilang minuto, habang pinapanood ang Yulin Army na nawala, mabilis na lumapag si Daryl. Hindi, umalis lang ang Yulin Army, nanunood mula sa itaas, hindi sila mahuli ni Ambrose ngunit saan siya nagpunta. Si Ambrose ay hindi aalis ng walang dahilan, kahit na talagang gusto niyang umalis, iiwan niya ang mga pahiwatig para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip tungkol dito, maingat na naghanap si Daryl sa paligid, at di nagtagal ay nakakita siya ng isang sulat sa ilalim ng isang bato. Hindi nagtagal, matapos basahin ang sulat, nakahinga ng maluwag si Daryl, na may ngiti sa labi, wala sina Ambrose at Sarah, kaya't hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Kalimutan nito, bumalik tayo at makita ang Saintess of Langson, makalipas ang ilang sandali, dapat sana ay matagumpay siyang na-detoxify. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, lumipad hanggang sa langit, at nagmamadaling patungo sa direksyon ng Hantan. Sa sandaling ito, narito na si Hantan. Matapos ang ilang ulap at ulan, sinuot ni Florian ang kanyang damit at umupo sa gilid ng malamig na lawa na kontento, ang kanyang mukha ay puno ng kalasinggan. Si Lanzin ay pumulupot doon. Sa oras na ito, ang itim na tela sa kanyang mukha ay hindi natanggal, nanginginig ang kanyang katawan, at siya ay labis na napahiya at galit. Ako ang aking sariling kamangha-manghang siyam na araw na santo ay talagang nadungisan. Sa oras na ito, tumayo si Florian at tumingala pataas at pababa kay Langson. Kagandahan, huwag malungkot, dapat kang igalang upang maging aking babaeng. Sasabihin ko, ang kagandahang ito talaga sexy, lalo na ang pakiramdam ngayon, ito ay hindi malilimot. Daryl, dapat kong basagin ang iyong bangkay sa 10,000 piraso. Ngumisi si Lanzin, labis na malungkot at galit. Sa oras na ito hindi alam ni Lanzin na hindi si Daryl ang sumire sa kanyang sarili. Pakiramdam ang galit ni Lanzin, si Florian ay hindi man lang nagpanik, sa kabaligtaran, labis niyang ipinagmamalaki, at muling hinayaan si Daryl na dalhin ang kambing. Ang pakiramdam na ito ay talagang masarap. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang flash ng ilaw na kumikislap sa katawan ni Lanzin, sinundan ng isang maliit na figure, na dahan-daang pumapasok, ang figure na ito ay kumikislap ng gininto ang ilaw, at naglalaman ito ng malakas na lakas. Sa isang iglap, ang buong paligid ng malamig na lawa ay nailawan ng gininto ang ilaw. Ito ang lakas ng Yuanying ni Langson. Ngayon lamang sinakop ni Florian ang kawalang sala ni Lanzin, at ang 8 antas na kasanayan ni Lanzin ay malapit nang maipasa kay Florian. Haano ito nagulat si Florian nang makita ang gininto ang Yuanying, ngunit hindi rin niya maipaliwanag na mausisa. Sa parehong oras, natagpuan din ni Florian na si Lanzin, na nakahiga doon, ay mukhang sobrang hina, at kahit walang lakas na magsalita. Whoosh! Sa susunod na segundo, nakita ko na ang gininto ang ilaw ni Nascent Soul ay nag-flash, naging isang daloy ng ilaw, at direktang naghalo sa dantian ni Florian. Sa isang iglap, naramdaman lamang ni Florian na isang purong kapangyarihan ang pumuno sa kanyang buong katawan,
at ang kanyang lakas ay biglang pinagbuti. Haha, pinapaboran talaga ako ng Diyos, hindi lang tinatamasa ang kagandahan, ngunit nagpapabuti din ng lakas ko. Sa pakiramdam ng malakas na lakas sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Florian na tumawa hanggang sa langit. Natuwa, hinalikan ni Florian si Langson, at saka naglakad palayo. Daryl, papatayin kita, papatayin ka sa oras na ito, desperado at malungkot si Lanzin. Nawala ang ikawalong antas ng kasanayan, at nawala ang nalaglag na kaluluwa sa kanyang katawan, kahit na may ang iba ay umalis. Dalawang antas ng kasanayan, ngunit hindi gaanong mas mahusay kaysa sa ordinaryong tao.